dream today. I was a mess cause you. Good day mga master, sa video ito ko nga pala sisimulan kung paano natin binuo ang ating control board. Shoutout nga pala sa lahat ng nanonood at tumatangkilik sa aking videos. Sana marami kayong natutunan. Ang layunin nga pala ng video na ito ay makadagdag kaalaman. Una nga palang ginawa natin dyan ay sinorvey natin ang area at yan ang collecting tank upang malaman natin kung ang pump ba talaga ay accurate sa dimension ng collecting tank na nagre-respond sa panel board. Upang malaman natin ang kapasidad ng motor upang makabili tayo ng materyales na akma sa kanyang pagtakbo. Ang collecting tank nga pala na ito ay kumukolekta lang ng tubig ulan. Bibihira itong magamit sa looban ng isang taon. Ako naman tayo sa kanyang control board at ito nga pala ay located underground. Kailangan nating makita kung ano ba talaga ang function ng kanyang control board, kung bakit siya umaapaw kahit walang tagulan. At kumukolekta lang siya ng mga waste na tubig mula sa garden at sa rooftop mula sa mga air condition. Kailangan nga pala natin buksan ang control board upang malaman natin kung ano ba talaga yung kanyang connection at function upang maibigay natin ng tama ang sequence and operation kasi na rin sa hinihingi ng pump motor at ng location. Bali, ang setup nga ng control board na ito ay isang start-stop lang, dry running and high level lang. Magkakaproblema talaga to kung sakaling ang isang flow switch niya ay masira at hindi magpapunction ang dalawang motor at yun ang nagiging cause ng kanyang overflow. Dito nga ay nakita ko na may mga sobra siyang wire para sa flow switch at ito ay magagamit ko para sa sequence na low, medium and high level water. Walang kahalagahan ang tinatawag na site survey bago natin i-initiate ang trabahong ating gagawin. So gumawa na rin nga pala tayo dyan ng schematic diagram at ginawa na rin natin ng animation upang malaman natin kung ano yung mga materyales na ating kailangan. Animation nga pala na ito ay magbi-visualize kung ano yung magiging output ng ating gagawing project. Nga pala sa animation na yan ay pinabili na natin ang mga materyales na ating kailangan. Gumamit nga pala ako dyan ng 0.75 para sa ating control wire sa kanyang automatic and manual at gumamit din ako ng 10 AWG para sa ating power supply. Nga pala ng motor natin ay 6mm lang, so gagamit tayo ng 8mm para sa kanyang contactor at saka breaker at ang magiging main supply niya ay 16mm. So ang alternating sequence nga pala ng ginawa nating schematic diagram ay nakabase sa level ng tubig. So meron tayo diyang dry level, medium level at high level. Yung dry level yun yung magkocontrol ng lahat ng system ng control board upang patayin niya yung dalawang motor. So yung medium and high level naman ay kumakatawan sa dalawang magkaibang motor at nasa kanya yung trigger ng alternating. So marahil magtataka kayo kung bakit hindi ako gumamit ng overload protector. Ayun ay sa kadahilanang meron na tayong dry running flow switch. At ito ay idinidesign sa lahat ng rainwater pump sapagkat sa bansang Saudi Arabia ay bibihira lamang umulan. Dito nga sa animation na to ay pinapakita ko yung visualization ng kanyang pag-andar ng bawat motor depende sa alternating ng kanyang sequence. Ginawa ko nga pala ang visualization na ito para mas madaling ma-appreciate yung gagawin nating control board. Sinimulan na nga pala nating i-setup mga master ang ating control board. Sinimulan natin sa pagsusukat at paglalapat ng mga parts upang malaman natin yung tamang location base sa ginawa nating schematic diagram. Nilapat nga pala natin yan isa-isa depende sa design na ating ginawa mula sa breaker, contactor, relay hanggang sa terminal block. At nilapat na rin nga pala natin dyan ang ating wiring. So ang ating wiring ay isa lang ang kulay kaya gumamit tayo dyan ng shrinking rubber na may color coding na red, yellow, blue. Gumamit nga pala tayo dyan ng red, blue para sa kanyang control wire. At ang lahat ng ating wire ay may terminal block para maiwasan ang loose connection. Inilagay na rin nga pala natin ang mga pilot lamp at saka selector switch at saka ang kanyang mga label upang matapos na natin ang ating ginagawang board. Kailangan din nga pala nating testingin ang ating selector switch kung functionable ba ang ating contactor depende dun sa ibinibigay na ilaw sa pilot lamp para makapaglagay na rin tayo ng tagging sa ating mga control wire. So after nga nating mga testing ang automatic at manual connection niya ay agad naman tayong naglagay ng tagging sa ating mga wiring. Napakahalaga nga pala ng tagging sapagkat ito yung magiging guideline sa mga technician sa mga troubleshooting at ito rin yung magiging daan upang matutunan nila yung pagkakasunod-sunod ng mga connection depende sa sequence sa ating ginawa. After nating matapos ang tagging ay ilalagay na rin natin ang kanyang trunking cover upang matapos at maisarado na natin ang ating control board.
So agad nga nating dinala yan sa lugar kung saan i-install at agad nating tinawag ang ating team upang i-prepare nila ang mga materyales na gagamitin sa installation. Bilang isang supervisor nga nilalatag lang natin ang procedure at ang mga requirements na kailangan sa installation upang sa ganun ay maiwasan natin yung micromanagement. Nagpagamit nga pala tayo dyan ng spring nut para maiwasan natin ang vibration. Standard nga pala yan sa lahat ng panel board na naka-expose at hindi naka-embed sa wall. So after nga nilang maikabit ang ating panel board sa wall na ginamitan ng spring nut ay agad naman nating sinabi kung ano yung susunod na procedure at ito yung cable dressing. So ang kailangan ko dyan ay magkaroon ng isang disconnecting switch sapagkat bago pumasok ng panel ang power ay kailangan muna ng disconnecting switch, base na rin yan sa standard ng electrical. At sa kabilang banda nga itinuro natin ang tamang setup ng float switch. Kailangan itong pump number 1 nakapantayan. So pag pumalo yan dito, so ganyan kataas yung tubig niya, di ba? Ito ang magpapatay diyan. Yan, naggaganon din yan eh. Gaganon yan. So ito magpapatay diyan. So tatandaan mo yan doon sa dulo. Lagyan mo ng tape na number 1, tapos ito number 2, tapos yung isa number 3. O yan. Yan na yung setup ng float switch niya. O yan. So ito yung first level, ito yung second level. O sige, okay na yan ha. Kailangan nga palang maayos ang setup ng flow switch upang maiwasan natin ang pagkasira ng latching relay. So silipin naman natin ang control board installation at dito nga ay naibigay na ng ating technician ang hinihingi nating requirements. Yan ang disconnecting switch, maayos na cable dressing at maayos na termination. So ready na ito for starting and commission. Okay, on mo yung DS, tapos tingnan yung power. Make it on, okay? Make 2. Okay, line 2, line 3. Okay. Okay, line 2, line 1, line 3. Okay. Sige. Base sa standard at procedure ng electrical, bago tayo mag-on ng power ay kailangan muna natin itong sukatin. So test run the unit, automatic position. So nag-run agad ng first pump. So kailangan nating sukatin yung kanyang amperahe. Kung nag-meet ba yung capacity ng pump as per actual running, base yan sa ating calculation and design. Sandali, pag pinatay natin to, alternate yan sa kabila. So tingnan natin ulit to. So yun, namatay na, wala na siyang tubig. Gusta. So silipin natin. Sa testing and commissioning, kailangan nating i-verify ang lahat bago natin i-declare na tapos na ang ating trabaho. Tama lang yan. Ayan, based sa nilagay natin flow switch, yung pinaka last switch niya, nakababa na. So yan yung tamang So base nga sa mga binigay kong procedure ay sinunod naman ng ating electrician. So nasa electrician na rin kung tatandaan nila yung mga information na ating ibinigay. Maraming salamat nga pala sa mga kapanood ng video na to at sana ay makadagdag sa inyong kaalaman. Bagkos kulang man, at least kahit papaano ay may mumunting kaalaman tayong matututunan. I had a dream today. I was a mess 'cause you'd gone away. It was a Christmas Eve.